Guys, welcome to my channel. Today, we will review itong Ford Everest Titanium 4x2. Ito yung top of the line ng Ford Everest sa 4x2 variant. Ang price niya is 2,179,000 which is lower by 316,000 than the 4x4 model. With that price difference, do you think it's attractive? Let's see. Halika, samahan niyo ako. Itong new generation Everest is actually all new design at meron siyang robust selection ng mga advanced tech and safety features. It's a 7-seater mid-size SUV na may bagong bold front fascia. Ang distinguishing feature niya ay yung C-clamp headlamps at meron din siyang distinctive na front grille. I actually like yung side view niya, medyo may pagka backseat type at tapos ang maganda pa dito, short yung kanyang front overhang which means na mataas yung kanyang departure angle. If we take a closer look at the front fender, pagmasdan nyo, para siyang Land Cruiser na parang may kahalong Range Rover with short overhang. So, take a look at this Range Rover. Parang ganyan yung peg niya. Yung C-clamp headlight niya is recognizable as a Ford product. Although yung kanyang headlight is LED, hindi siya yung matrix with advanced front lighting system kagaya nung sa 4x4. But yung kanyang fog lights, LED na din. Ang isa sa mga gusto ko dito, yung shape ng kanyang body. If you look at the side view, para siyang naka-extend. Sa Tagalog, para siyang medyo nakaumbok. Ang resulta, para siyang mas naging bulky na tingnan. So, even dito sa likod, pag tinignan mo sa likod, parang nagiging macho siya lalong tingnan. It reminds me of the design of the new Land Cruiser with the thin fender flare. Look at this rear side view ng Land Cruiser. Diba parang nakaumbok siyang tingnan? And then meron siyang side vent dito sa front fender. Pero wala siyang camera dun sa ilalim ng side mirror. Ang meron lang is paddle lamp kasi wala siyang 360-degree camera. Since ang peg niya is more on the elegant look, meron siyang chrome dito sa may windows. At saka yung kanyang door handles ay may chrome na rin. Tapos dito sa stepboard, meron ding accent na chrome dito sa sides. While maganda yung side view, mas lalong gumanda yung rear view niya. Ang tail light niya is LED pero para siyang diretso yung design to emphasize yung full length ng kanyang body, no? Mind you, mas malapad ito ng 55mm ng the old model. Nasa likod yung Ford oval logo at saka yung lettering na Everest na parang nakalaminate ang itsura. With a black background on a silver na letterings, maganda ang dating niya. Very elegant. Yung design ng rear bumper niya is maganda din. Simple na malinis. Tapos dito sa taas, meron na siyang built-in na rear spoiler with third brake light and coupled with sharp pin antenna. And of course, yung handle niya, merong touch button for easy opening. Ang size ng wheels niya is 20 as against sa competitors niya na size 18 pa rin. Except yung sa MU-X na naka-size 20 din. Kahit size 20 na yung gulong niya, napansin ko ang laki pa rin ng space ng wheel well niya. Which means na pwede kang maglagay ng mas malaki pang gulong. Look at this picture with a proper selection and size of mags, makikita mo yung transformation ng itsura niya. So there's a lot of opportunities para mapaganda ito. And then dito sa ilalim may mga sound deadening materials to reduce the noise. Okay, let's check the interior. Ang unang mapapansin mo dito, yung kanyang nice leather seat with bespoke inserts na meron ding perforations.
Inside, merong combination ng brass metal finishes para medyo soft yung appearance. It actually enhances the sense of luxury feeling inside. Maganda rin yung design ng kanyang door panels. Maraming soft touch na materials na ginamit. Tapos simple lang yung switches ng windows at saka dun sa side mirror. Ang isa pang unique design niya, yung kanyang drink holder na pag pinus mo, lumalabas. So maganda ang location niya. That's a unique design that I like. Yung seating position niya is actually maganda relative to the height of the dashboard. Tapos meron pa siyang 8-way power adjustable seats at meron din siyang lumbar support. Look at the dashboard, di ba? Very simple, clean lines with that brass aluminum inserts. Let's check the steering wheel. It's actually telescopic and you can tilt it also up and down, which is good para makapag-adjust yung driver depende sa kanyang driving position. Let's check the switches dito sa steering wheel. Nandito yung cruise control, no? Cruise control, set. Ito is volume audio system. Ito yung voice command functions. Voice command. Pero hindi siya adaptive cruise control. Wala pa sa search. Wala, no? And this one is for what? For seeking radio stations. Radio, this one, no? This one. And this one? Yan sir, yung sa functions din sa audio system. Ito Audio sa audio. system, audio. Apo. Number. Okay. So pwede may hands-free na siya. So pwede mo sagutin through dito. So dito. Habang nagde-drive ka. So Okay. hindi mo na kailangan humawak ng cellphone. So through speaker yung Okay. usapan niya. Sa likod is this one. Yes, This sir. one. This one, no? And then ito is For high beam. high beam and low beam. Yes sir. Bali Okay. nandito yung pinaka-functions ng headlight natin. So ayan. Okay. So pag naka-auto headlight siya, ganyan. So pag tumatakbo kayo, then dumaan sa ilalim ng tunnel, automatic umilaw. Then paglabas, automatic shut. Pero kailangan i-set mo. Kailangan Yes, sir. i-set mo siya. Yes, sir. Okay, dito naman sa itaas, nandito yung sunglass holder. And you can also find here the switch for the interior cabin lights. Yan, oh. And then, nandito rin yung pinaka-switch ng moonroof. So, dito, by just flicking this, so you can open and close the moonroof. Another nice feature here is meron kang USB port dito sa may rear view mirror. So tamang-tama yan pag maglalagay ka ng dashcam. So yung cable mo, maikli na lang. So hindi ka na magtatago ng cable. Okay, dito naman sa center armrest, merong 12-volt socket. And then meron ditong tray na pwedeng lagyan ng gamit. And then pag inangat mo siya, marami ka pang pwedeng mailagay. Malalim yung loob. And then may mga switches ka dito, yung sa traction control and other functions. Dito naman sa right side may dalawang drink holder para hindi makasagabal dito sa cambio mo. And then dito meron ding lalagyan ka ng french fries nakalagay doon, no? Pero actually pwede mo ilagay yung cellphone dito eh. And then meron din siyang wireless charger. Dito naman meron siyang dalawang glove compartment dito sa baba at saka yung sa taas. And of course, ang center of attraction, yung kanyang 12-inch na center display. So, ito yung sa aircon, power. Volume ng volume, radio, power, and then aircon. Yes sir. Ito yung sa Speed. ng fan. Ba't ba yung maximum Maximum aircon? aircon. Yun yung parang autofly. Pag diniretso ko pagpasok mo sir, medyo mabagal pa. May delay kasi siya na konti. So, kailangan ima-maximum mo. Tapos ito yung sa no? Yes sir. Yung sa hazard. Hazard. Okay, let's start the engine with this automatic start button. So, you would see the instrument cluster na purely digital. And then also itong center display na 12-inch na napakalaki. Once you start the engine, the ambient lighting will also light up. It's now colored blue. One color lang siya for the 4x2. Pero dun sa 4x4, mga 8 colors daw yun, which you can change depending on your mood. Ang center of attraction dito is yung kanyang infotainment system na parang iPad. Inside it, marami kang pwedeng magawa na mag-adjust ng mga settings. For example, pwede mong i-adjust yung sounds, pwede mo ring i-adjust yung mga
lighting components, at marami pang iba. At inside it, nandun yung adjustment ng auto hold. Meron pala siyang auto hold brake feature. Wala siyang physical button. So, in effect, there's a lot of options that you can do with this device. Ang medyo negative lang sa akin dito is papaano kung masira ito, maapektuhan ba yung performance ng car. Although, inilabas niya yung physical button sa control ng aircon para hindi siya dependent sa display. Another feature here is meron siyang wireless Apple CarPlay saka Android Auto that you can connect dito sa center display without any wires, of course. So, tanungin natin yung mga features pa nitong center display na ito. Courtesy wipe, so mamimili ka rain sensing wiper. Reverse, so kailangan mo lang siya i-on pag nasa okay, may settings, no? may settings na siya lahat. Pati yung locks set mo kung ano lang, kung may audible, Yan. So, kung auto unlock, tapos sa sa mirrors mirrors, naman, pwedeng set auto mo. fold pagka auto pinatay fold, mo sa okay, remote, auto pwedeng fold hindi. siya, So maano mo yung settings? lahat sir ng Lahat control ng natin sa settings. units nandito na. Mm. Remote, yung lahat ng Mm. salamin through remote lang. Mm, Pwede mo okay. rin siya i-lock through remote para pagpasok mo, medyo singaw na yung init. Okay. Easy, I see. Ang dami. Tapos, may manual din ito, no? Ang manual natin sir is meron siya pero karamihan nandito na. Kunti na lang. Kumbaga nandito na lahat yung manuals for. Ang dami na yung dami niyang features pala, no? Oo, dito mo na siya titing. Okay, check naman natin yung voice command function. Okay, para pindot lang. Yan. Radio 630. Tuning to AM 630. Radio 94.7. Tuning to FM 94.7. Kapag naka-bluetooth yung cellphone nyo, then naka-paired lahat ng contacts, so pwede may command sa kanya, dial, yung pangalan ng kung ano yung kung gusto mo siya i-add, kung makita yung pinaka, parang zoom. Zoom, parang So, guide. zoom, Guide. Pwede yung tanggalin. Pag zoom, yan, pwede tanggalin. Ano yung line? Yung gitna? Yan sir, yung gitna ng. Ang isa pang na-discover ko, pwede mong hilahin yung visor na ganyan. Pwede mong i-stretch, no? So, nice feature yan. And then, meron kang vanity mirror with lights dito sa passenger side. And of course, meron din dito nitong lalagyan ng drinks. Another good feature dito sa passenger seat, 8-way power adjustable pa rin siya. And then, meron din siyang lumbar support, which is really nice. Bihira yung ganyan, ha? Another unique feature here is yung pag-open niya ng door, nandun na sa handle. So, pagka nag-o-open ka, pipress mo lang yan para mag-o-open na yung kanyang door. Okay, check naman natin yung kanyang second row seat. Yung second row seat niya is adjustable. Pwede mong i-move forward, pwede mo ring i-move backward. So, depende dun sa space na need mo. So, that's a good feature. And then dito sa may center, nandito yung 220 volt socket, and then yung adjustment dito, at saka yung USB port, no? Ito yung closer look ng switch ng fan speed at saka yung 220 volt na socket. Of course, meron din siyang center armrest with a drink holder na dalawa. By the way, dito sa titanium model, ang kanyang headliner is kulay black. So it looks more premium at saka hindi siya dumihin. And then you have another cabin light dito sa loob. Napansin ko din na wala yung parang hawakan dito sa loob kasi meron siyang itong moonroof. Siguro nakasagabal yun sa design. Nandun lang yung aircon vent. Dito sa titanium 4x2, meron din siyang moonroof, which you can open hanggang doon sa likod. Ito yung unique feature niya. Sa lahat ng PPVs in the market today, siya lang ang mayroong moonroof. Normally sa mga crossover yan eh. And then you can open the moonroof hanggang kalahati. So it's a very nice feature, especially kung namamasyal ka sa mga malalamig na lugar. Supposedly, for example, dito ka sa Tagaytay. Maganda yan. Ang hindi ko lang gusto dito,
yung pagpasok mo dito sa third row masikip kasi hindi na itatumble itong second row seat. Naimumove mo lang siyang ganyan. So mahirap siyang pumasok. So parang masikip dun sa loob. Pag nakaupo ka dito sa third row, medyo masikip na. I'm 5'7", pero medyo sayad na yung ulo ko dito. So tama lang ito sa mga bata. At dito sa sides, behind the second row seat, meron siyang 12-volt socket. So, okay yan sa mga third row passengers. But then again, yung legroom niya dito sa third row, medyo masikip. Look at my feet, oh. Wala nang masyadong space. Pag minove pa, pabalik yung upuan dun sa second row, medyo cramped na. So, for short distance, baka pwede. Pero pagka long distance, medyo nakakapagod to. Check naman natin yung third row seat, no? Pag binaba mo yung third row seat, flat siya. So, maganda yung space. Manual lang yung pag-fold dito. Saka yung pag-unfold manual, no? Dun sa 4x4 kasi, automatic yan eh. Pinupush mo lang yung button, bumababa na yung third row seat. But dito, manual siya. So, hihilahin mo siya para maibalik mo dun sa seating position. And then, dito sa likod, meron din siyang box na very useful. Ito, pwede mo pa siyang lagyan ng parang yung tukod na ganyan para hindi siya bumagsak pagka meron kang kinukuha. Some small details na really nice na talagang pinag-isipan din. And then, dito, pagka binuksan mo itong box na to, nandito yung kanyang mga tools. Nandyan yung jack at saka yung early warning device. At dito naman sa slot na to, nandyan yung space para maibaba mo yung reserva. Susuot mo lang doon yung iyong tools para maibaba mo yung reserva. Okay, so pag binaba mo na to, clean na yung rear mo. By the way, automatic na rin yung pagkuklose ng kanyang tailgate. So, naka-power tailgate siya. Sinilip ko din yung suspension para makita kung niretain nyo yung Watch-Link suspension system. So, nandun pa rin yung Watch-Link. Yung Watch-Link kasi yung suspension na similar dun sa Ranger Raptor. Parang ganito. Meron din siyang Watch-Link dun sa kanyang suspension system. Ano ba yung Watch-Link? Yung Watch-Link, ito yung mechanism na used dun sa rear axle ng suspension na to. Ang purpose nito is to prevent yung relative sideways motion between the axle and the body nitong sasakyan, or to prevent the axle movement in the longitudinal direction. Yung bar na yan yung part ng Watch-Link system. Bali, ang system nito, ina-attach na yung axle to the body at two opposing points via yung pivoting link attached to the rear of the differential housing. Parang ganyan. So, as the suspension moves through its travel, yung watch linkage na yan rotates to compensate and keeps the differential and saka yung axle centered, leaving the front-rear axle alignment unaffected. So, ganito ang actual itsura ng movement ng watch link. Makikita mo yung up and down movement ng differential, medyo nakokontrol ng watch link. As a result, mas stable yung ride even at high speed. And that's the beauty of this suspension. Okay, tingnan natin yung engine. Ang horsepower rating nito is actually 170 PS at 3,500 RPM, which is lower dun sa 4x4 na 210 PS. Ito nga pala is single turbo, yung 4x4 is bi-turbo. And then, this is mated to a 6-speed automatic transmission as against dun sa 10-speed ng 4x4. Pero sa tingin ko, mas robust yung 6-speed kasi ito yung nakakabit dati dun sa dating model na 2.2 at saka yung 3.2 na walang problem. Kasi yung 10-speed, parang may naririnig ako na may mga problem before So, okay na rin tong 6-speed. Then, ang design nito, yung coolant dito mo na ilalagay. So, wala nang opening yung radiator. Doon ka na lang maglalagay ng coolant doon sa reservoir niya. And then, mataas din yung location ng kanyang alternator. So, I suppose nakakatulong yon sa mas magandang wading depth. And then, nakita ko magkatabi yung bagong model dun sa old model.
makikita mo yung difference in size kasi mas malapad siya, mas matangkad at saka mas mahaba. So very bulky siyang tingnan. So mapapansin mo rin yung extended wheelbase nitong bagong model. So compared to sa old model, mas maikli talaga siya. And of course, yung kanyang size na bulky, gustong-gusto ko yun. And since nandito na rin ako sa showroom, tinignan ko na rin yung sport variant. Yung sport variant is actually 2,089,000. So it's cheaper by 90,000 than the titanium model. So anong difference niya? Physically, tinanggal na lahat niya yung mga chrome trim. So lahat niyang chrome dati, ginawa niyang black. So ito yung parang black edition sa ibang mga competitors niya. Ang makina niya is the same as the 4x2 titanium. Although nawala rin yung paddle lamp, tapos tinanggal din nila yung moonroof. Dito naman sa harap, yung horizontal bar na yan, sa titanium chrome yan. Dito, naging black na siya. Tapos sa hood niya, merong lettering na nakalagay na Everest. Tapos yung kanyang Ford emblem, naging kulay black na siya. So yung harap niya, all black na talaga. Nawala na yung mga chrome ginawa ng black. Even dun sa may area ng fog light, naging black na rin lahat. So with that black color, nag-iba yung appearance niya. Naging parang mas matapang siya at saka talagang sporty siyang tingnan. Especially kung black yung color ng body. Ang gulong niya, size 20 din. Same as the design nung sa titanium model, kinulayan lang ng black. Tapos yung kanyang side mirror, naging black na din. Tapos yung kanyang stepboard, nawala na rin yung chrome accent. So you would see from the side, all black na rin siya, which is really a nice treatment. Tapos yung door handles naging kulay black na rin. Okay, check naman natin yung rear portion niya. If you would see, all black na talaga siya. So makikita mo parang nag-stand out yung rear tail lights niya na kulay red, 'di ba? Pati yung third brake light. Tapos yung antena niya, hindi na shark fin na katulad ng sa titanium model. To me, itong color black na sport variant ang pinakamagandang kulay. Kasi yung iba, di ba, nagpapa-dechrome para lang matanggal yung mga chrome accent. Dito, factory colored na siya. At dito sa loob, ang mapapansin mo, yung infotainment system niya naging 10 inches na lang. Lumiit kaysa ron sa 12 inches ng 4x2 titanium. Dito naman sa center console, walang pagkakaiba sa titanium model. Ang pagkakaiba naman dito sa taas, naging beige yung kanyang headliner. And then nawala na rin yung ambient lighting. Sa titanium kasi, meron siyang ambient lighting. Tapos nawala din yung pangalan na Everest dun sa dashboard. Kasi sa titanium meron siya eh. Napansin ko lang parang bumaba yung ceiling niya kasi siguro dun sa ng aircon kasi nawala yung sunroof. At dito meron ng hawakan dito sa second row. Doon kasi sa titanium wala siyang hawakan kasi meron siyang sunroof. At dito naman sa likod, tinanggal na nila yung 220 volt socket. Sa titanium model kasi meron siyang 220 volt socket. Dito sa second row, wala namang naiba. Nag-iba lang yung design ng kanyang seats. Kasi dito sa sport variant, meron siyang unique na sport leather seats. Kaya bagay na bagay siya kasi very sporty yung dating. So yan basically ang difference niya from the titanium model. Yan basically ang 90,000 price difference. By the way, I'd like to point out na wala yung mga active safety features dito sa sport variant saka doon sa 4x2 titanium variant. Nandun lang yun sa 4x4 titanium variant. Although ni-retain nila yung hill start assist at saka yung rollover mitigation.
And then, wala din siyang 360-degree camera. Yung 4x2 titanium, wala rin 360. Nandun lang sa 4x4 titanium model. So, kung ang budget nyo is for 4x4, go for it. It's about 2.5 million pesos. And kumpleto yon sa lahat ng mga active safety features. Pero kung may constraint ka sa budget, I think okay na rin yung sport at saka yung trend. Actually, yung trend is, I would say, the best entry level sa PPV segment kasi ang dami niyang features. Imagine, electric power assisted steering na rin siya, meron siyang auto brake hold, meron din siyang A2A adjustable power assisted seats, and then meron din siyang wireless charging. Pero kung ako ang papipiliin, okay na sa akin yung 4x2 titanium model. Ang dami na rin niyang features. Although disappointed ako kasi wala na yung yung mga active safety features, and then wala na rin yung 360 degrees camera. Pero I can live without them. Well, yung mga active safety features na yon, it's nice to have but not necessarily na kailangan mo. Ang importante sa akin yung yung hill start assist kasi importante yan pagka yung mabibitin ka sa mga pag-ahon At saka yung 360 degrees camera. Sana ni-retain na lang nila yon. At isa pa, ni-retain niya ngayon yung moonroof dito sa 4x2 titanium. Which is a nice feature kasi siya lang ang meron sa PPV segment. And of course, yung styling is fresh and different, no? Parang medyo boxy type siya. So, parang hindi siya madaling mawala sa uso. Kasi pagka yung mga rounded yung shape ng design, parang madaling mawala sa uso. Ito, parang it will last longer. Sa pricing naman, ang difference nito with the 4x4 is actually 316,000. So, yung 316,000, punta yun doon sa mga active safety features na nilagay lahat nila doon sa 4x4. For example, sa 4x4, nandun yung adaptive cruise control, mayroong auto high beam, mayroon siyang pre-collision assist, mayroon siyang dynamic brake support, forward collision system, evasive steer assist, yung post-impact braking, hill descent control, yung lane keeping aid, driver alert system, reverse brake assist, of course, yung 360 degrees camera at saka yung TPMS or tire pressure monitoring system. At syempre, yung 4x4 drive system at saka yung 207 PS bi-turbo engine and the 10-speed automatic transmission. So, yan ang additional features ng 4x4 which is more expensive by 316,000. At isa sa maganda dito na napansin ko, yung feel niya parang crossover. Na-drive ko na rin ito, parang hindi siya PPV Para siyang crossover talaga. Saka pag kinumpare mo itong titanium na 4x2 with its counterpart, iba yung feeling niya Talagang premium na premium ang dating compared dun sa iba. So dito sa 4x2 titanium, kompleto na kahit wala yung active safety features. Okay na rin kasi yung mga ganong features minsan nakakairita lang, meron tunog ng tunog. So minsan pinapatay mo din kasi you don't really need those. Nice to have lang talaga yon. At saka pag ganong maraming features, susceptible ka rin sa trouble kasi pagka nagloko yan, ang dami mong ipapaayos kasi mga electric or electronic based. So, susceptible ka sa mga troubles. Okay, hanggang dito na lang. Conclusion, if you're looking for a refined PPV with the nice design, then this titanium 4x2 is a good choice. But then mag-iisip ka kasi ang mahal niya compared mo for example with the Nissan Terra VL na 4x2 na mas mura siya, tapos marami pa siyang active safety features, then parang ang dami ng kulang. Pero kung meron ka namang budget and you're willing to spend for the refinement, then you may consider it. At the end of the day,
may kanya-kanya namang reason ang buyers, so hindi yan pare-pareho. So depende kung ano yung importante sa'yo. Kung saan ka happy, doon ka. By the way, thank you nga pala kay J.R. Gadyan of Ford Green Hills. Siya yung ahente nag-asikaso sa akin. So ito yung telephone number niya. Kung may inquiry kayo, tawagan nyo lang siya. He's very accommodating and knowledgeable about the product. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!